Ang pagtatapos ay isa sa mga pinakihintay na pagkakataon ng mga mag-aaral dahil ito ay hudyat ng kanilang panibagong pakipagsapalaran sa sunod na baitang. Tayo man ay may kinaharap na suliranin o pandemya, ay kailangan nating ipagpatuloy ang ating gawain upang bigyan ng pagpupugay ang bawat isa na nagsumikap na abutin ang kanilang pangarap na makapagtapos. Sa mga mag-aaral na magsisipagtapos, mga magulang, mga guro, punong guro, mga opisyal ng sangay at rehiyon, sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay ng mga bata magsisipagtapos, halina't panoorin natin ang kauna-unahang virtual graduation ng Marilag Elementary School. Sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ang ating pong panalangin ay pamumunuan ni Cyril K. A. Hernandez with honors. Ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa biyaya ng buhay na pinagkaloob ninyo sa amin. Lubos po kaming nagagalak dahil ginabayan ninyo kami sa aming pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng mga taong tumutulong, umuunawa at nagmamahal sa amin. Panginoon, patuloy ninyo pong ingatan ng aming mga kaibigan, mga guro, pamilya at mga mahal sa buhay, na siyang pinag-aalayan namin ng tagumpay sa aming pagtatapos. Nawa po ay makayanan naming lampasan ang mga darating na balakid sa pagtupad ng aming mga pangarap. Pagningasin mo po ang aming puso na lalo pang pahalagahan ang edukasyon kahit na may kinakaharap na pandemic, sapagkat ang edukasyon na maghahatid sa amin sa tamang direksyon. Ang lahat na ito ay samot dalangin namin sa iyo, o Diyos na makapangyarihan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas ay gagampanan ni Ronel Hayden M. Carion with honors. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Lahat
Ang pambungad na pananalita ay magmumula kay Karil Ann M. Bacunawa with honors. Sa aming mahusay na supervisor ng distrito ng Kaldurang Rosario, Antonio M. Ilagan, sa aming ina ng paaralan at matalinong punong guro, Filomeno R. Torres, sa mga opisyal ng PTA, sa ilalim ng pamumuno ni Ginang Vilata Ebora, sa mga mapagmahal na guro ng paaralan, sa mga kapwa ko magsisipagtapos, sa mga minamahal na magulang, sa mga kaibigan, at sa lahat na nanonood ng aming virtual graduation. Isang maganda at mapagpalang araw po. Isang malaking karangalan para sa akin ang magbigay ng pambungad na pananalita para sa ika-23 taon ng pagtapos dito sa ating minamahal na paaralan na may temang sulong edukalidad at pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Batid ko po na masaya ang lahat, lalo tigit ang ating mga magulang sapagkat tayo ay tatawid na sa ligto ng pagtatapos sa elementarya. Magaman ito ay nangyari sa panahon ng mayroon tayong kinakaharap na suliranin na di naasahan gaya ng COVID. Sa mga nakalipas sa panahon natin sa paaralang ito, ay patuloy tayong sinusuportahan ng ating mga magulang at guro na ang tanging hangad lamang ay maging matagumpay tayo sa buhay. Ang aming mahal na alma mater ay kailanman hindi namin malilimutan sapagkat ikaw ay naging bahagi na ng aming mga buhay. Sa ngalan ng 52 magsisipagtapos, gayon din ang 13 guro ng paaralan, kayo po ay malugod naming inaanyayahan upang saksihan ang aming pagtatapos sa pamamagitan ng video na ito. Ang inyong pong panonood sa aming virtual graduation ay nagpapakita ng inyong suporta at kakikiisa sa ligaya ng aming nadarama para sa aming pagtatapos. Maraming salamat po. Bilang gurong tagapayo ng mga magsisipagtapos ngayong taong panuruang 2019-2020, ay malugod ko pong isinusulit sa punong guro ng paaralan ang 28 batang lalaki at 24 na babae para sa ika-23 taunang pagtatapos sa Marilag Elementary School. Sa bisa po ng kapangyarihang iginawad sa akin ng kagawaran ng edukasyon bilang punong guro ng Marilag Elementary School, ay maluwalhati kong tinatanggap at pinagtitibay ang pagtatapos ng 28 batang lalaki at 24 na batang babae na may kabuuang 52 ngayong taong panuruang 2019-2020. Congratulations! Pinatutunayan ng virtual graduation na ito na ang mga batang nasa larawan na inyong makikita ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa kurikulum ng elementarya na itinakda ng kagawaran ng edukasyon. Kaya sila ay pinagkalooban ng katunayan ng pagtatapos noong ika-6 ng Abril taong 2020 na nalagdaan ng punong guro ng Marilag Elementary School, Ma'am Filomena R. Torres, at ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Ma'am Myrtle M. Evardome, CESO 5. Abarentos Marxeus R. Adame Adrian A. Altura Nathan A. Alvarez Kerr Emmanuel D. Aquino Ralph Lawrence P. Aranas Eric V. Austria Noah A. Bagsit John Derrick A. Carion Ronald Hayden M. Castillo Patrick A.
Orachea Gabriel M. Himayuga Eugene G. Espinosa Ian Dave A. Israel Richmar M. Maderaso John Ashley R. Manadan Giancarlo T. Marilia JJS. Marilia Noel G. Medrano Morio Dens E. Mendoza Lance Timothy C. Morales Andre Jefferson R. Anoncio Alex B. Perez Kay Andre R. Ramos John Mark E. Ramos Skidkurt Miggy L. Sandoval Carl Vincent R. Solima Earl Dian C. Taburdan Edsel A. Adame Mayan L. Aguila Kim B. Altura Samantha Rose D. Apostol Marjeline. Babak Mary Divine M. Bakunawa Karil Ann M. Orachea Julian A. Deborah Kimberly L. Enriquez Jason Hendria M. Gaser Jamaica A. Fernandez Cyril K. A. Hanapin Micaela A. Lasin Eliza May D. Lasin Precious Elaine G. Madlangbayan Avril Ann M. Oxina Shavina M. Paliwanan Eunice Allison A. Panya Angela A. Plata Ayesha Yaresh M. Ramos Faith A. Ramos Christine Jean M. Tamayo Valerie K. Valencia Miles L. And last but not the least, Villamor Rowena B. Sa ating kagalang-galang na pampurok tagamasid, Antonio M. Ilagan, sa ating mapagkalinga at matalinong punong guro, Filomena R. D. Torres, sa mga masisipag na guro, sa mga kapwa ko nagsipagtapos, sa minamahal naming mga magulang, at sa lahat ng nanunood nitong kauna-unahang virtual graduation ng Marilag Elementary School, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Puno ng kagalakan ang aking puso sapagkat dumating na ang araw ng ating pag-ani ng bunga ng pinaghirapan at pinagsikapan. Batid ko rin na ito ang pinakahihintay nating lahat, ang ika-23 taunang pagtatapos. Ang araw na ito ay masayang pagkakataon para sa mga mag-aaral.
Ilang taon din tayong kinupkop ng paaralan at ginugol ang oras sa pag-aaral upang makamit ang mithiin sa buhay. Yung makaranas na umakyat ng entablado, tumanggap ng medalya at hawakan ang diploma na katunayan ng pagtatapos. Ito'y ilan lamang sa mga bagay na aking naiisip na gawain sana. Ngunit, kinakailangang ihanda ang sarili para sa tinatawag ng ilan sa atin na new normal. Hindi man naganap ang pangyayaring iyon na naglalaro sa aking isipan, ay aking nauunawa ang lubos na ito'y isang hakbang ng kagawaran ng edukasyon upang mapangalagaan ang mga mag-aaral laban sa COVID. Mapalad tayong lahat sapagkat mayroon tayong teknolohiya upang may sakatuparan ang ating pagtatapos sa pamamagitan ng virtual graduation na ito. Bago man itong kaganapan o kakaibang pamamaraan ng pagtatapos, ay isa pa rin itong gawain na nagsusulong ng kahalagahan ng edukasyon. Sulong, edukalidad, pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan. Iyan ang tema ng ating pagtatapos na akma sa panahon ng ating bansa ay may dinaranas na problema. Ngunit anumang ating suliranin, dapat maging matatag tayo upang may pagpatuloy ang ating nasimulan sa pag-abot ng pangarap. Sa aking mga naging guro, mga magulang at kapamilya na laging nakasuporta sa mga laban sa buhay, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong pagsasakripisyo upang maibigay ang tamang paggabay. Sa aking kapatid, lalo't higit sa aking mga magulang, mama, papa, salamat sa pagmamahal, pag-aaruga at pagsuporta. Kayo po ang aking naging inspirasyon, lakas at sandigan. Kayo po ay pinagmamalaki ko bilang aking mga magulang at ang aking karangalang natanggap ay inaalay ko po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon para sa patuloy na paggabay at pagmamahal. Naniniwala ako na sa pagtungo natin sa panibagong pinto ng ating mga pangarap ay kasama natin siya. Tayo ay kanyang iniingatan lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya hangad ko na maging ligtas ang lahat upang tayong mga nagsipagtapos sa taong panuroang 2019 hanggang 2020 ay patuloy na maitaguyod ang edukasyon. Ang pagtataguyod sa kinabukasan ng bayan ay sa ating mga kamay nakasalalay. Maging hamon sana ito para sa ating lahat na kamtin ang edukasyong dekalidad sapagkat kasunod nito'y ating pag-unlad. Maligayang pagtatapos, Batch 2020. Muli, isang magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat. Sa ngalan ng Department of Education, ang ating mga opisyales, members ng Executive Committee, members ng MANCOM, ang Management Committee, saan naroroon ang mga regional directors at mga superintendents, mga supervisors, ating mga central office directors, at pinaka-importante, mga principals sa mga teachers. Kami lahat ay tuwang-tuwa na natapos na rin ninyo ang mga pangangailangan para magiging considered na kayo na graduates of class 2020. Kayo ay isa-isa kong kino-congratulate. Sayang hindi ko naman kayo pwedeng maka-shake hands o pwedeng mangitian ng personal, pero yung ating magandang asal, yung ating magandang pagtingin sa isa't isa sa inyo, nandoon pa rin. At saka tuwan-tuwa kami talaga, lalo na ako. Para sa akin, ang graduation ay isa sa pinakamasigla, pinakamasaya na okasyon sa buhay
ng isang learner o isang estudyante. Pero pinakamasaya din yan para sa teacher. Pinakamasaya yan sa lahat na administrators dahil mayroon na namang graduating class na nakakatapos. Kayo ay very special. Special kayo sa parents ninyo. Special kayo sa mga friends, sa mga teachers ninyo, sa community. Special na special kayo, each and every one of you. But you are also special in a different way because you are graduating at the time of COVID-19. Siguro, pag magiging ganap na kayong citizen ng Pilipinas o lumaki na kayo, tumanda na kayo, sasabihin ninyo, ako ay nag-graduate sa panahon ng coronavirus. Ang pag-graduate ninyo ngayon ay ibang-iba sa pag-graduate ng mga nakauna sa inyo or maybe sa susunod sa inyo. Dahil ito ngayon ay panahon ng coronavirus, so mga adjustments ang ginagawa natin. Hindi pwede tayong magtipon-tipon, hindi pwedeng magkita-kita kayo ng mga parents ng classmates ninyo, mga barkada, mga yaya, lolo, lola, at mga parents and teachers. Hindi pwedeng mag-ipon-ipon kayo sa isang lugar at this time. Pero marami namang ibang paraan na kayo ay babatiin at para ma-celebrate ninyo itong special na occasion na ito. Ang iba sa inyo ay magkaroon ng virtual graduation tulad ng sa Davao. Congratulations sa inyo. Ang iba naman siguro maghintay kung mayroon ng mas friendlier environment, mas friendlier circumstances. At saka, hindi lang ito nangyari sa panahong ito dahil sa COVID. May mga karanasan din ang DepEd. May karanasan din ang ating mga universidad kung saan napopostpone, napagpaliban ang graduation. Sa panahon ng mga lola at lolo ninyo, napagpaliban ang graduation dahil yung panahon yun ng gera. At saka mayroon talagang tunay na kalaban na nagdi-disrupt ng ating mga activities. So at that time, yung mga estudyante, hindi sila nakagraduate. Mayroon namang instance na mayroong malaking mga disasters, kaya napopostpone din ang graduation. Kagaya nung nangyari minsan sa UP, dahil napakatindi yung bagyo na tumama sa Manila, sa Central Luzon at saka ibang bahagi ng Luzon, at ang UP hindi nakapagpatuloy sa kanyang graduation. So, ang nangyari, the next na lang ng registrar ang mga estudyante na ikaw ay graduado na. Dadating din ang panahon siguro kung kagustuhan ng inyong mga parents o kagustuhan ng inyong mga teachers or administrators na magkaroon din kayo ng graduation tulad ng dati. Pero ang importante ay kayo ay graduado na. Kayo ay pumasa. Kayo ay dumanas sa mahirap na pamamaraan, mga examen, mga ratings, na grado na binigay ng mga teachers ninyo para kayo makonsider talaga na graduate. Ano kaya ang payo na maibigay ko sa inyo sa panahong ito ng COVID-19? Kasi kaiba nga ang sitwasyon ninyo ngayon. Para sa mga elementary school students na mag-move up to junior high school, ibang-iba na ang mapuntahan ninyo sa high school. Hindi na yung araw-araw gigisingin kayo, magdala kayo ng baon, at saka makikita ninyo teachers ninyo, at saka yung mga libro mahahawakan ninyo, mahihipo ninyo. Iba na ang pamamaraan dahil ang gagamitin
ICT, gagamitin yung mga learning platforms kagaya ng DepEd Commons, ang gagamitin ay ang mga computer, ang tablet, telebisyon, at saka radyo para matuto kayo. Depende kung anong sitwasyon sa inyong lugar. Para naman sa junior high school na pupunta sa senior high school, baka matuwa kayo kasi nung na-introduce ang senior high school, maraming mga komentaryo, feedback galing sa parents ninyo, galing sa mga eksperto, na sobrang dami yung subjects. Ngayon, na-reduce na natin yung subjects, lalo na sa senior high school, at saka sa iba't ibang baitang, no? So sa junior high school kayong nag-step up na, ang magiging subjects ninyo sa senior high school, sobrang konti kaysa dati. Pero hindi ibig sabihin na konti lang ang malalaman ninyo. Kasi karamihang malalaman din ninyo, marami kayong matutunan sa bahay ninyo, sa pag-aaral ninyo sa learning platforms, at saka sa tulong ng inyong mga magulang, sa inyong lolo at lola, inyong mga mentors sa bahay at saka sa inyong mga, yung sinasabi kong mga tahanan ninyo. So, lesser ang learning competencies para sa senior high school at saka sa ibang grado, pero siguro mas malalim ang matutunan ninyo. Kasi ang pangangailangan ngayon, ma-elementary ka, ma-junior high school ka, o magiging senior high school ka, napapasok na sa universidad, ang pinaka-importante ay yung sinasabi sa batas na critical thinking. Kung may mga problema, kung may mga challenges, kailangang matuto tayo na ito ay ma-analyze, mapag-isipan ng rational, yung sinasabi ko natin, ginagamit ang logic, ginagamit ang analysis, kailangan yung collaboration, makipagtulungan ka sa mga classmates mo, sa parents mo, kailangan ng communication, hindi pwede na ikaw lang mag-isa mag-aaral, magko-communicate ka palagi, but siguro yung sinasabi natin na virtual. Pero ang importante para sa akin, wala yan sa batas, wala yan sa mga libro siguro. Ang importante para sa inyo, sa junior high na magiging senior, sa senior na magiging university, o pupunta sa mga vocational training na nagugustuhan ninyo, ay ang magiging courageous, magiging brave. Huwag kayong matakot dahil ang mundo na pinupuntahan ninyo ay ibang-iba sa nasanayan ninyo. Hindi naman kayo pababayaan ng inyong mga school, hindi kayo pababayaan ng mga teachers, hindi naman kayo pababayaan ng ating government na nagbibigay sa atin ng mga paaralan galing sa buwis ng ating mga magulang, at hindi naman kayo pababayaan ng mga magulang ninyo. Hindi kayo nag-iisa. Kaya huwag kayong matakot dahil maraming mga bagong bagay na ituturo sa inyo. Maraming bagong tinatawag nila na challenges na haharapin ninyo, pero hindi nakakatakot. Dapat ma-excited kayo dahil iba na ang inyong pag-aralan, iba ng pamamaraan sa pag-aaral, at saka siguro maging mas mabuti kayong citizen kaysa aming mga lola, lolo, at mami, daddy ninyo ngayon. So, once again, congratulations para sa mag-aakyat from elementary hanggang magpunta na sila sa junior high school. Yung galing sa junior high school na magpupunta sa senior high school, at ang senior high school na pupunta na sa vocational, mag-specialized training, o magtrabaho, o pupunta sa universidad. Congratulations to each and every one of you. It's a new world that you are facing. Siguro, some of you, hindi ako sigurado sa mga elementary students, pero sa mga junior high at saka sa senior high, alam niyo yung pelikula ni Alaiden
Si Aladdin, mayroong magic rug, di ba? Sumasakay sila, naglilipad sila kasama si Princess Yasmin. At saka ang kinakanta nila, a whole new world. You're now leaving your school, you're entering a whole new world, but do not be afraid because you will not be alone. Your teachers will always be with you. Your government will always see to it that you will be educated. Your family will be with you. And most important, God will be with you. So God be with you. Do not be afraid. These are wonderful times. Congratulations sa isa't isa sa inyong lahat. Thank you.